tinatawag na Zakatul Fitr? Zakatul Fitr, ang ibig sabihin nito, ito yung pagbibigay ng isang nag-fasting bago matapos yung Ramadan. Binibigay nila ito bago magsara ng Eid. Ang binibigay dito yung pagkain talaga. Pero may mga hikmah si Allah Ta'ala yung Islam, bakit talaga binibigay yung Zakatul Fitr. Inobliga ito ng Islam sa panahon na inobliga rin ng Allah Ta'ala yung pag-ayuno sa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasi kung titingnan natin, kung kailan inobliga yung pag-fasting, di ba naghijra yung Rasulullah mula sa Makkah papunta ng Madina. Tama. After ng 2 years, sa taon na yon, inobliga ng Allah Ta'ala yung fasting na kutiba alaykumus siyam. Yun din yung panahon na inobliga ng Allah Ta'ala yung Zakatul Fitr. Yung Zakatul Fitr. Yung Zakatul Fitr. Bago matapos yung buwan ng Ramadan. Kaya nga binanggit sa hadith ng Rasul may Abu Sa'id al-Khudri. Kunna nukhrij Zakatul Fitr idha kana fina Rasulullah. Sa time na yun, sabi niya, ay naglalabas kami ng Zakatul Fitr sa time na nandun yung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayun ang patungkol sa Zakatul Fitr. At ito ay hikmah niya, inshallah, yun may mga hikmah rin si Allah Subhanahu wa Ta'ala doon. So ano naman yung hikmah, bakit tayo gumagawa nito ng Zakatul Fitr, Sheikh? Kabilang sa hikmah, sa Zakatul Fitr talaga, unang-una, ito ay tuhratan lis-sa'im. Binanggit nga sa hadith ni Imam Abu Dawud. Ito ay tuhratan lis-sa'im. Ito ay paglilinis sa dalisay, yung paglilinis sa mga tao nag-fasting. Kabilang dito sa nilinaw ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung pag-Zakatul Fitr, ito ay paglilinis sa mga tao nag-fasting minal lagwi wal rafath sa hadith. Ang ibig sabihin nun, kasi wala naman talagang perfecto na fasting. Tama. Diba? Tama ba? Tama. Meron ba sa inyo, kapag nag-fasting isang buwan ng Ramadan, walang ginagawang kalokohan? Sa isang buwan, di ba? Ang wisdom doon sa Zakatul Fitr, parang sujud sahwi. Kapag nagkamali yung imam sa sala, anong ginagawa ng imam? Magsusujud Sujud ng sahwi. Kasi meron siyang pagkakamali. Yung Zakatul Fitr ay parang kahalintulad ng isang tao nag-fasting kasi meron siyang ginagawang kamalian habang nag-fasting siya. So yung Zakatul Fitr parang paglilinis sa kanya, paglilinis sa kanyang pag-aayuno, na nag-ayuno siya. Kaya nga sabi, minal lagwi wal rafath. Lagwi, hindi mga magagandang gawain mga sinasabi. So yun yung hikmah ni Allah Ta'ala sa paglilinis. Ikalawang hikmah ni Allah Ta'ala din ay idna'ul fuqara. Ito yung tu'matul lil masakin, binanggit din sa hadith. Ito rin ay pagkain ng mga mahihirap. Kasi kapag Eid, di ba, lahat ng tao masaya. Ang pinakamalaga din sa lahat ay dapat nag-celebrate yung tao ng pagkain. Mashallah. Tama? Tama. So dahil sa kabilang sa hikmah ng Zakatul Fitr talaga dito, Ustad, yung Allah Ta'ala, yung Rasulullah Sunan Sallam, ay ito inobliga para lahat ng mga nag-celebrate ng Eid ay meron silang pagkain. Isipin mo yung kalanda ng Islam. So kabilang yung sa hikmah ng Allah Ta'ala, bakit meron tayong Zakatul Fitr? Yun ang kabilang sa hikmah ng Allah Ta'ala. Tuwing kailan po ba binibigay yung Zakatul Fitr na ito? Yung obligado ng pagbigay ng Zakatul Fitr sa gabi ng pagpasok ng Idil Fitr. Diba? Halimbawa, i-assume natin, mamaya Maghrib, mag-moon sighting. Diba? Halimbawa lang, nakita yung buwan. So automatic, bukas ng umaga, Eid na. So, doon binibigay sa Maghrib na yon. Tama? So mag-umpis na Maghrib. Pero, may nagsasabi ng mga ulama, binibigay ito 2 araw bago mag-Eid. Bago mag-Eid. Bago mag-Eid, 2 araw. So kung titignan natin, 2 araw bago mag-Eid, posible maibigay natin itong bukas ng Sabado. Kasi sa linggo, moon sighting tayo. Tama. Ito ngayon, 27 tayo ngayon. Tama? Ang Ramadan. Tapos sa pagpasok ng Maghrib, 28 na. 28 na. Tama? Bukas ng Maghrib, pasok na, 29 na. 29 na. Diba? Tama. So yun, hanggang sa araw 29. So pagdating na mag-moon sighting na, hanggang 30 ba tayo o hanggang 29 lang? So ngayon, 2 araw na yun bago mag-Eid, posible na bukas ng Maghrib, mag-uumpisa yung pagbigay ng Zakatul Fitr. So yun ang oras niya. Anong hukom naman, Ustad, yung mga kapatid natin, walang-wala talaga? Halimbawa, wala silang nabibigay na Zakatul Fitr. Matatanggap ba yung fasting nila kahit wala silang Zakatul Fitr? So, ano maging batas ng Zakatul Fitr? Ang batas ng Zakatul Fitr, ito ay obligado talaga. Obligado. Pag sinabi mong obligado, kahalin tulad ng sala. Magkakasala. Yung asar. Kapag iniwan mo yung asar, magkakasala ka. Pag ginawa mo, meron kang gantimpala. So, ganun yung Zakatul Fitr. So, yung Zakatul Fitr, hindi mo rin pwedeng iwanan. Kasi kapag iniwan mo, magkakasala ka. Kasi obligado siya. Obligado siya. Ganun yung Zakatul Fitr. Ngayon, ang tanong dito, kanino obligado yung Zakatul Fitr? Tama. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim.
bata, pati matanda, obligado maglabas sila ng zakatul fitr. Kahit Ustad, hindi pa siya nakapag-fasting, halimbawa yung bata pa, kahit Oo. yung baby pa, ito Kahit yung baby obligado. pa, yun nga ang tanong eh. Pati ba yung baby, halimbawa may kapatid na hindi pa nagpa-fasting, di ba? Opo. Obligado ba sa kanya magbigay ng zakatul fitr? Obligado sa kanya, pero yung magbibigay yung magulang niya. Yung magulang. Yung magulang niya. Anong dahilan? Kasi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW na binanggit doon, anong sabi ng sallam? Sa hadith ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, sabi niya, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan." Inobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr sa Ramadan. Sabi niya dito, sa'an min tamr. Sa' daw, ibig sabihin ng sa' o pag i-convert natin sa dimension ng kilogram ay nasa 2.5 kilogram o papuntang 3 kilogram. Oo. So parang sinasabi na inobliga sa amin na magbigay ng zakatul fitr na 2.5 patungong 3 kilogram. Sabi niya ng dates, ng sha'ir, trigo, o ano pa man na mga kutul balad. Pag sinabing kutul balad, ito yung pagkain sa isang komunidad na known sa atin. Halimbawa, mga Pilipino kumakain ng bigas. Bigas. So bigas ang ibibigay natin. Oh, so sa panahon natin, kailangan bigas talaga yun. Bigas ang ibibigay. Oo. Kung taga Europe ka, kasi ang mga European, hindi kumakain ng bigas yan. Mga tinapay yan. Mga tinapay doon. Tinapay ang kanin sa kanila. Oo. So, ang ibibigay mo, trigo. Eh kung Arabo ka, dates sa kanila, dates ang Dates, ibibigay nila. dates, So, yun ang tinatawag ng kutul bilad. Ibig sabihin, ng pagkain ng isang lugar kung ano yung known sa kanila. Karugtong ng hadith sabi, alal-abad, sa lahat ng alipin, lisin Muslim, al-hur, wal-zakar, wal-untha, babae, lalaki, wal-sagir, wal-kabir. Bata, matanda, minan muslimin, sa lahat ng Muslim. So doon sa hadith na bata o matanda, ibig sabihin, lahat pasok ay magbibigay sila ng zakatul fitr. Obligado talaga. Obligado. Kaya nga binanggit ni Imam Al-Munzir, sabi niya Imam Al-Munzir, ajma'a kullu man naqfad anhu an min ahli al-ilm, nagkaroon daw lahat ng ijma. Ang alam namin, sabi ni Imam Munzir, magkakaalam namin lahat ng ulama ng ijma. Sa sadaqatul fitr, sabi niya, yung sadaqatul fitr ay fardun. Ito raw ay wajib. Wajib. Ito na obligado. Obligado. Obligado daw yun. Yun din ang tinutukoy ng Imam Ishaq. Sabi niya, huwa kan ijma min ahli al-ilm. Pag sinabi mong ijma, ustad, ito yung isang bagay na kaalaman sa Islam na hindi mo maitatanggi na obligado. Kahalintulad ng sala, ijma yan. Bata, matanda, alam niya yung sala obligado. Obligado. Kasi bawat henerasyon, natutunan nila magsala na ito ay obligado. Hindi mo pa pinag-aaralan, alam mo na ito ay kailangan mong gawin. Kailangan kasi Yun ang tinatawag obligado. na ijma. Oo. So yung zakatul fitr, ijma yun. Kasi bakit? Taon-taon ginagawa eh. Di ba? Kung ang tama. bawat henerasyon, pag ginagawa yung isang bagay, papasok yan sa pag-iisip niya na kailangan niyang gawin. Yun ang tinatawag na ijma. So, ibig sabihin, lahat yan ay obligado sa lahat ng mga Muslim. At meron isang hadith na papaano naman yung isang bata sa sinapupunan ng tiyan ng nanay. Obligado ba sa kanya? Meron isang athar, pag sinabi natin athar, ito yung riwaya ng galing sa mga sahaba, mga tabi'in, ay sunna sa kanila, sa magulang na maglabas ng zakatul fitr sa isang bata sa loob ng tiyan. Kahit hindi pa sa labas. Hindi pa labas. Kasi pag sa labas na, wajib na. Wajib na. Pero pag sa loob pa, sunna. Sunna pa Yun lang. ang tinutukoy ng mga ulama doon. Masya Allah. So, ano ba ang binibigay? Yung tinutukoy dito yung zakatul fitr. So magandang tanong yan, no? Para ito ay paglilinaw sa lahat. Ano ba yung binibigay sa zakatul fitr? Tama? Tama. Kahalintulad ng binanggit sa hadis ng Rasulullah na binanggit ni Umar ibn Khattab anhu. Sabi sa hadis na inobliga sa amin ng Rasulullah yung zakatul fitr sa Ramadan. Sabi niya, sa'am min tamr. 2.5 kilo o 3 kilo ng dates. O kaya sha'ir. Ito trigo. Ito ay ano man ang kinakain natin sa ating lugar. So, dahil sa hadith na to, ibig sabihin ang maiintindihan natin kung binanggit sa hadith pagkain. Meron akong babanggitin isang tinatawag na legal maxim sa Islamic jurisprudence. Pag sinabi natin legal maxim, ito yung pamantayan sa batas ng Islam. Ang sabi sa pamantayan ng batas ng Islam, annal asla fil ibada wa muta'alliqatiha at tawqif al-adillah. Ibig sabihin, ang lahat ng pamantayan kapag gumawa tayo ng pagsamba, pag gumawa tayo ng isang pagsamba, ay dapat na ayon sa dalil. Ngayon, wa muta'alliqatiha, at ano man yung nakakonik sa pagsamba na to, dapat kung ano yung sinabi ng dalil. Para maintindihan natin halimbawa, si Allah Ta'ala nag-obliga sa atin ng sala ng 5 beses sa isang araw. Itong ibada na ito, ginagawa natin to kasi may dalil.
Ustad, pag tinanong kita, pwede ba ako magdagdag, gawin kong 6 yung sala sa isang araw? Di ba hindi pwede? Hindi pwede. Kasi ang nagsabi ng 5 wakto, si Allah Ta'ala. So hindi ka pwede magdagdag ng ibada. O hindi mo rin pwedeng bawasan gawin mong 4. Ang nagsabi ng 5, si Allah Ta'ala, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Hindi pwede So, bawasan. hindi ka pwede mag-imbento ng ibada, magpasok at magdagdag ng ibada kasi lahat ng 5 wakto na ito may dalil. Ikalawa, tinatawag na al-aslu fi sabab. Ang sabab sa ibada, hindi ka rin pwede mag-imbento. Ang ibig sabihin nun, halimbawa ang isang tao, may mag-fasting siya ng Wednesday. Sabihin niya, kapag sino nag-fasting ng Wednesday, meron siyang gantimpala parang nag-umrah. So, naglagay ka ng sabab dito nag-umrah, yung tao nag-fasting ng Wednesday. So, nung naglagay ka ng sabab, gumawa yung tao ng ibada ng pagsamba ng Wednesday nang wala naman dalil. Walang dalil. So, dahil dito, ang unang pamantayan sa ibada ng sabab, hindi ka pwede magsabi may parusa ito, may gantimpala, eh dapat meron kang dalil. Kailangan talaga may Kailangan ng dalil. Tama, ito yung ikalawa. Ikatlo, anna asla fi sifatil ibada. Ang unang pamantayan sa itsura ng ibada, sa itsura ng pagsamba, dapat kung anong sinabi ng dalil. Halimbawa, sino nagsabi sa atin na ang sala, ang pag nagtakbir ka ay ganito itsura, Allahu Akbar. Sino nagsabi na ganito dapat itaas mo yung kamay mo? Yung Islam. Yung Islam. Hindi pwede magtakbir ka, Allah, mag-invento ka. Oo. Kasi yung itsura ng pagtakbir ng ihram na yan, ay may dalil yan. So, ibig sabihin, ano man ang gagawin mong itsura ng pagsamba, hindi ka pwede gumawa maliban kung anong sinabi ng dalil. So, ibig mong sabihin, Ustad, hindi pwede tayo gumagawa ng ibang bagay na pagsamba kay Allah pag wala tayong Pag wala dalil. kang dalil. Kasi kasi ang pamantayan sa ibada ay dapat meron kang dalil. Kasi kung gagawa ka ng isang pagsamba na ayon sa gusto mo, edi magkanyang-kanyang sala na lang tayo. Tama. Gusto ko magtakbir, patagilid. Kasi maganda ako tignan ganyan. Oo, tama. Ganun itsura. Eh, problema, may dalil na ang Rasul na nagtakbir siya ng ganyan sa itsura ng ibada. So, hindi ka pwede mag-imbento ng itsura ng ibada maliban lamang kapag may dalil. At ganoon din sa bilang sa ibada. Sino nagsabi sa amin ng Maghrib 3 rakaat? Ang Islam. Ang Islam. So kung ilan yung rakaat sa Duhur at sa Maghrib Isha, Islam, hindi mo pwede bawasan, hindi mo pwede dagdagan. Kaya nga dito sa Zakatul Fitr, sabi niya, ibig sabihin 2.5 o 3 kilo, kung magdagdagan mo man yan, sadaka na, hindi mo pwede bawasan. Hindi pwede bawasan. Kung ganun patungkol sa kilo, ibig sabihin patungkol sa pagkain, hindi mo pwede palitan. Kung halimbawa, Ustad, yung kasanayan natin dito sa Pilipinas, ito yung bigas. So, kailangan bigas talaga. Dapat bigas lang. Kasi yun ang binanggit sa hadith eh. At may hikma yan. Mayroong 5 dahilan bakit pagkain ang kailangan ibigay natin at hindi ano pa man o pera. Oo. Bakit? Ang unang-una ay dalil. Sinabi ng Rasulullah pagkain. Wala sinabi sa mga hadith na magbibigay tayo ng pera. Wala tayong matatagpuan na dalil. Wala tayong makuha na dalil. Wala sa Quran, wala sa hadith. Lahat ay binanggit ay pagkain. Yun ang unang dahilan. Dahil ito ay dalil sinabi ng Rasulullah, hindi mo pwede banggain yun. Ay sabi ng Rasulullah, aantum ma'alam amillah. Kayo ba nakakalam mo si Allah Ta'ala? Ikalawa, sasabihin natin, sa panahon ng Rasulullah, may pera ba o wala? Meron, Ustad. Merong may pera sa panahon ng Rasulullah. Di ba? Ang ginagamit nilang pera dati, gold o kaya silver, yun yung transaction nila eh. Ang dati nga, ang uso ng pera po yung ginagamit nila galing pa sa Roman Empire. O minsan kapag kasi minsan sila sa Syria o kaya minsan sa Yemen. So may pera sila. Tama? Tama. Pero hindi binanggit sa hadith na bigay sila ng pera. Ibig sabihin, bigas talaga. Kung ano lang Kung ano yung kinakasayan. ng lugar. Sa panahon nila kasi, sa lugar nila, dates ang meron sila. Dates ang binigay nila. Hindi kasi pera, kung pera, sana merong hadith na nagsabi, nagbigay at inutusan kami ng Rasulullah magbigay ng pera sa Zakatul Fitr. May pera naman sa panahon na yun. Tama. Pero dito sa hadith, sabi kasi pagkain. So hindi mo pwedeng palitan yung katangian ng ibada, yung itsura ng ibada pagkain eh. So hindi mo pwede sabihin na mas maganda yung pera. So ikatlong dahilan, Ustad, kung sasabihin ng tao mas mainam pera kasi mas kailangan ng tao, pwedeng sabihin ng tao yun. Kasi kailangan ng tao ng pera ngayon kasi mas kailangan nila. Hindi ba sa panahon ng mga sahaba, mas mahirap ang sahaba kaysa sa panahon ngayon? Tama, Ustad. Kung titignan mo, may sahaba 3 araw hindi nakakain. Hindi nakakain. Merong na isang hadith si Abu Hurairah. Nangyari ilang araw di siya nakakain. Kasi nakikitira lang sila sa masjid. Dahil sa hirap yun. Dahil sa hirap yun. So, sino ang mas mahirap? Panahon ng mga tao ngayon. Panahon
ng mga Eh sahaba. ngayon, kahit magtinda ka sa gilid ng cotton buds, kikita ka. Tama, Ustaz. Di ba? May mas mahirap sa kanila, pero hindi sinabi na pera kasi mas kailangan na mahirap yung pera. Tama, So, Ustaz. yun ang kabilang sa punto doon. Tumatakbo tayo na ay sa dalil kung anong sinabi ng Rasul Sallam. So, ibig sabihin, pagkain talaga. Sumunod na dahilan doon. Kung meron tayong tinatawag na ustad na zakat, ang zakat, anong binibigay doon? Pera. Pera. Di ba? Na. Kabilang yun sa rukun ng Islam. Tama? Kung ang zakat, pera ang binibigay, tapos ibibigay mo rin yung zakatul fitr na pera, so sana hindi na lang pinaghiwalay ng Islam yung batas ng zakat pati zakatul fitr kung pera rin ibibigay sa zakatul fitr. Tama. Sana sinabi na lang na dapat ilabas yung zakat sa Ramadan bago matapos ng Eid. Pinag-isa na lang. Pero bakit pinaghiwalay yung salitang zakat pati zakatul fitr? Kasi magkaiba yung batas. Kasi ang zakat, ustad, ito ay nililinis niya yung kayamanan ng isang taong may kakayang magbigay ng zakat. Yung kayamanan yung nililinis. Yung kayamanan ng lininis. Tama. Sa zakatul fitr, nililinis yung isang tao nag-fasting. Yun ang pinagkaibahan Yun nila, ang pinagkaiba niya. Nililinis yung mga tao nag-fasting. Meron siyang ginagawa hindi maganda, nag-fasting siya. Kaya kailangan malinis yung pagkukulon niya. Zakatul fitr, pagkain ang ibigay mo kasi pagkain yung pinigilan mo sa sarili mo yun ang nag-fasting ka ng Ramadan. Mashallah. Tama? Tama. So yun ang Tama. kagandahan doon. Ikalimang dahilan, Ustad, kung bakit ang kailangan sundin natin yung dalil natin sa pagkain. Kabilang nga sa hikmah, na binanggit ng Rasulullah SAW, na ito ay tahratul lis-saim. Ito ay paglilinis sa taong nag-ayuno. Kung ililinisan mo yung taong nag-ayuno, saan ba siya inutusan ni Allah o pigilan yung kanyang sarili? Hindi ba sa pagkain, pati inumin, pati pakikipagtali? Tama. Yung laman, kalamnan ng tiyan niya, pipigilan niya, yung tiyan niya. So kung lilinisan niya yung kanyang pag-aayuno, ang kanyang sarili, yung pag-aayuno nakakulik sa pagkain. So dahil doon, ay yung kanyang pag-fasting doon, zakatul fitr, nakakonek sa paglilinis sa katawan ng tao sa pag-fasting, hindi sa kanyang kayamanan. Kasi kung sa kanyang kayamanan, zakat sana yung kanyang ibibigay, hindi zakatul fitr. So yun yung pinagkaiba nila, Ustad. Yun ang dahilan at pinagkaiba kung bakit kailangan natin sundin yung zakatul fitr na kung saan ayon sa pagkain. Tama. Yun tama, ang Ustad. hikmah sa reliyon ng Allah Ta'ala at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr.